Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat. Ating basahin ang sulat ng isa sa masugid nating tagapakinig sa programa nating Recuerdos de la Vida. Ang sulat ay mula sa letter sender natin na si Buyong. Ganito ang sulat ni Buyong. The brightest star for me. Dear Tia Sofia, bago ko simulang magsalaysay, gusto kong batiin lahat ang personnel ng istasyon ng Bombo Radio. Batiin ko rin ang mga paborito kong drama artist. Sa pakikinig ko sa radyo, lagi kong sinusubaybayan ang lahat ng drama ninyo, na masasabi kong nagbibigay ng aral at sharing nagbibigay aliw sa akin. Sa maniwala kayo't hindi, sa Bombo Radio lang ako nakikinig. Diyan sa istasyon ninyo na lagi naming pinapakinggan mula sign on hanggang sign off. Napasulat din ako dahil gusto kong ipasadula ang naging karanasan ko na nakapagbibigay ng aral sa mga kagaya kong tagapakinig. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Buyong. At kung ano ang mga kaganapan, ito po ang simula. I know I will. Paano na pare? Maglalayag na tayo? Oo pare, sana'y marami tayong huli. Pero, pare,
May paabiso sa atin si Kapitan. Na ano? Itigil na raw natin ang paggamit ng dinamita. Ano? Yun ang sabi niya? Oo, pare Boyong. Ay nako pare, hayaan mo lang yan. May bibigay ba nila ang kailangan natin? At isa pa, lahat ng mga bagay na nasa dagat ay para sa atin lahat. Nabuhay para magsilbing ulam sa atin. Alam ko yan, pare. Pero hindi magandang paraan ang ginagawa natin para manghuli ng isda. Ang dami mong alam. Kung ito lang ang pinakamadali na paraan, di yun ang gawin. Pare, Huwag na kung ano-ano yan. Ako ang bahala. at may kinakatakutan pa ako, pare. Oh, ano ba yan? Delikado ang ating pangingisda. Paano na kung may mangyaring masama sa atin, gaya ni Iban? Hindi yan mangyayari, pare. Dahil si Ivan at Buyong ay magkaiba. Ano? Alam mo kasi, wala silang alam. Kaya ayun, pumutok sa kamay niya ang dinamita. Kaya ang nangyari, bong! Oh, ay nako, natamaan ng isang mata niya at isang kamay. Oh, Totoo, pare. Grabe ang nangyari sa kanya. Paano na kung... ay nako pare, kung ano-ano ang iniisip mo. Ang isipin mo ay marami sana tayong huli. Ano yung ikinagagalit mo, Boyong? Sus, si paring Lunsyo, natatakot daw. Sa ano? Natatakot daw siya na sumama sa akin sa panghuli ng isda. Baka raw mangyari sa kanyang nangyari kay Iban na naputulan ng kamay at nabulag ang kanyang isang mata. Ang tuwag naman niya. Yun ang sabi niya. Ang sabi ko naman, hindi naman parehas ang kapalaran ng isang tao. At ang hina niya, parang hindi siya gumagamit ng dinamita. Hindi pa niya alam ang ginagawa. Kaya nga. At ano naman ang mapapala ng isang tao kung titigil siya sa pangingisda? Tama ka dyan. Kaya walang makakapigil sa akin kahit sino pa dyan, kahit pa kapitan. Ay punto, si Iban. Itay, Alam mong masamang paraan ang ginagawa ninyo, Boyong. Maliban sa masisira ang mga nangingitlogan at bahay ng mga isda, nasisira at nauubos nyo rin ang mga maliliit na isda para lang sa sarili nyong interes. hay nako. Malawak ang dagat, Itay. Maraming isda doon. At lagi mong tatandaan, may batas din tayo patungkol sa pagbabawal sa dinamita sa Hay, nako. pangingisda. Ang dami yung sinasabi. Itay, iwan ko muna kayo dito. May gagawin pa ako sa labas. Nagrereklamo kayo dahil kaunti ang huli ninyo. Pero hindi nyo alam, kayo rin ang sumisira sa mga bahay ng mga isda. Gaya ng sinabi ko, Itay, malawak ang dagat. Ano ba? Yan ang sinasabi kong hindi magandang pagdadahilan. Dahil sa karahasan ninyo, lumalayo na ang mga isda at mas lalong wala kayong makukuhang isda at mas lalong wala kayong mahuhuling isda. Oh, paano na ang mga susunod na henerasyon? Ay nako, sila nang bahala sa buhay nila, Itay. Bakit ko naman magiging problema yan? Ang mahalaga ay ngayon. Ay, iwan ko sa'yo. Iba talaga ang sagot mo. Hindi mo na isinaalang-alang ang iba, Boyong. Pinasok na ata ng demonyo ang pag-iisip mo. Hay nako, ang haba ng sermon ni Itay kung ano ang pinagsasabi.
May katotohanan naman ang sinasabi ni Tatay Masong, pare Boyong. Mayroon kung mayroon. Pero hindi niya ako mapipigilan. Dahil ito lang ang alam kong pinakamadaling paraan para marami tayong huli. Pare, Hmm. sana huwag kang magalit. Pero siguro, huli na itong pagsama ko sa iyo. Ano? Oo, pare. Nakukonsensya na ako sa ginagawa natin. Pinapatawan naman ako. Alam mo pare, maghanda na tayo. At nang makarami tayo ng isda na mahuli. Wala pa tayong nahuli kahit isa. Magagalit na naman ang asawa ko. Oo, Tia Sofia. Dinamita ang gamit ko sa pangingisda dahil gusto kong makarami kaagad. Marami ang pumuna sa aking ginagawa. Ang tatay ko at ang kumpare kong si Lonsyo. Totoo po ang sinasabi nila, Tia Sofia. Pero ang dami talaga nilang pinagsasabi, hindi ko pinapakinggan. Nagpatuloy po ang paggamit ko ng dinamita sa pangingisda. At ganito po ang mga pangyayari. In love with you till the end. Iyan ang sinabi niya. Kaya nga nang gigil ako sa kanya eh. Pero hayaan mo na. Anong gagawin natin? At sinong makakasama mo ngayon? Eh kung walang may gusto, di ako lang. Ano? Walang problema dyan. Mag-ingat ka. Huwag mong hahayaan na madisgrasya ka. Oo. Hayaan mo sila kung hindi nila gusto. Ay, may nadisgrasya daw sa dagat dahil sa paghahagis niya ng dinamita. Sino inay? Eh di si Simyon. Ah? Ay, naku anak ka. Huwag mo sanang hintayin na maputulan ka ng kamay ah. Ha? Ako? Mapuputulan ng kamay? O hindi Ay, ah. huwag kang tumawa na. Dahil baka mangyari rin sa iyo ang nangyari sa kanila. Ay nako, hindi yan mangyayari, inay. Ibahin mo si Buyong. Matagal na akong gumagamit ng dinamita at walang nangyari sa akin. Ano ba? Huwag na nating pag-usapan niya ni Nay. Ang mahalaga ay maraming nakukuhang isda si Boyong. Lalo na't malapit ko nang ipanganak tong pangalawa naming anak. Oo, inay. Pinaghahandaan namin ang panganganak ng asawa ko. O siya. Ay, kayo nang bahala. Pero sana wala kayong sisisihin na buyaw kung may masamang mangyari sa iyo. Eh, pero sana wag naman. Ay nakong dami yung sinasabi. Pinapangako ko, inay. Walang mangyayari sa akin. Ako pa! Kung ganon, hindi ka na talagang sasama sa akin, pare. Hindi na, pare. At isa pa, ayaw na akong payagan ni inay. O sige, bahala ka. Nakakatakot kasi ang pangingisda mo, pare Boyong. Talagang nakakatakot kung mahina ka. Pero hindi ako ganun. Pero mag-iingat ka, pare. Ay nako, kahit hindi mo sabihin, pare, mag-iingat talaga ako. Kahit hindi mo yan sabihin sa akin, ganyan ang ginagawa ko. Ano ka ba? Oh, parang nakahanda ka na, Boyong. Parang pupunta ka sa dagat ah. Oy, tay. Kahit alam mong delikado, ipagpapatuloy mo ang paggamit ng dinamita. Ay nako, walang delikado, itay, kung marunong ka. Basta alam mong ginagawa mo. Alam mo, Hmm. walang magaling kung dadaan ang disgrasya. Oo, depende ah. Anak, hindi mo hawak ang mga pangyayari. At hindi natin masasabi kung kailan darating ang disgrasya. Ay nako, grabe naman kayo. Sobrang pag-aalala nyo.
Ay naku, hindi pa ako nangangamba. Ano? Ano naman kayo itay? Ay, at ang mahalaga sa lahat, dahil sa ginagawa mo, ay isang pagkasira ng likha ng may kapal, Boyong. Ay naku itay, ang dagat ay hindi pag-aari ng sinuman. Para ito sa lahat ng tao. Pwede naman makinabang dito lahat Ay, abay, ewan ko sa'yo. Ganyan naman kasi ang pagdadahilan mo. Sana, iisipin mo ang masamang epekto ng ginagawa mo. At kung anong maidudulot nito sa susunod na henerasyon sa mga anak mo. Ay, yan na naman kayo eh. Para sa akin, wala akong ibang iisipin kung hindi ngayon. Bahala na bukas. Maraming pangaral ang hindi ko pinakinggan noon, Tia Sofia, dahil walang ibang mahalaga sa akin kundi ang kasalukuyan. Nagaya ng sinabi ni Itay, at ang pinakamahalaga ay ang hindi magandang ginagawa ng tao sa mundong ilikha ng Panginoon, ay ang pagkasira nito ay babalik din sa tao. At ganito po ang mga ibang kaganapan, Tia Sofia. In love with you. Palad mo, pare Boyong. Mapalad ako sa pare? Sa pangingisda mo, pare Boyong. Ganun ba? Kung sana sumunod ka sa akin, di nakabili ka na ng bangkang di motor mo. Sana, pero Pero, ang duwag mo kasi. pare, hindi duwag ang pag-iwas sa panganib. Paano na ang pamilya ko kung may masamang mangyari sa akin? 4 pa naman ang anak ko. Ang dublihin mo ang pangingisda mo, pare. Dahil madagdagan pa ang anak mo. Kaya sumama ka na sa akin. Hindi na pwede, pare. Magkaiba tayo ng prinsipyo. Dahil sa akin, ang iniisip ko ay hindi lang ang kasalukuyan, pero pati na rin ang kinabukasan. Boyong, kinausap pala ako ni Kapitan kanina. Ano ngayon? Ano naman ang pinagsasabi niya na magaling na kapitan? Sabihin ko raw sa'yo, tigilan mo ng ginagawa mo. Ang dami nilang alam. Nasa sa iyo yan, kung pakikinggan mo sila o hindi. Anong dahilan naman? Hayaan mo lang ang sinasabi ni Kapitan. At saka, bakit hindi ako ang kausapin nila? Alam kasi nila na hindi mo sila papakinggan dahil pilosof ka. Totoo naman Sino ba kasi ang makakapigil sa akin? Bakit sila ang sinasabihan ng Panginoon para pigilan ako? Ganon? May punto ka. Oh, Pero minsan, mahirap ang sobrang yabang. Alam mo yan. ay nako. Natatakot ka ba? Paano naman kasi? Oh, Marami ng kababayan natin ang nadisgrasya dahil sa paggamit nila ng dinamita. wala kang dapat ipag-alala dahil alam ko ang ginagawa ko, alam kong mag-ingat. Alisin mo yan. Sige, ihanda mo ng kailangan ko para makaalis na. Oh, andito ka na pala. Maglalayag ka na ba? Oo, inay. Kailangan kong kumayod. Lalo at madadagdagan na naman ang apo nyo. Lalaki rin ang pangangailangan namin. Pero, Oh, ano naman yan? ay, sana'y ilayo ka ng may kapal sa anumang trahedya. Paano na kung may mangyari sa iyong masama? Ay, mag-ingat ka na lang at mag-isa ka bang maglalayag? Ay, walang problema, inay.
Akala ko sasama si Pare Asyong, ngunit nagkasakit daw ang tiyan. Eh, ganun ba? Sige, Nay. Mm. Ihanda ko ng motorbot ko. Huwag kayong mag-alala. Asahan nyo, walang masamang mangyayari sa akin. At babalik akong buhay. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Prise? Hindi ko alam, inay. Pero nakakaramdam ako ng kaba. Naglayag si Boyong. Ano? Ngayon lang ito nangyari sa akin, inay. Ay, asawa ko at Prise, ay, dalian ninyo. Magtungo tayo sa dalampasigan. Ay, bakit? Si Buyong, na-disgrasya. Ano? Hindi maaari! Nag-alala sa akin ng husto ang aking asawa sa pagkakataong iyon, Tia Sofia. Itinakbo ako sa ospital at sa kasamaang palad, pinutol nila ang isa kong braso. Dahil doon, naapektuhan pati ang aking mata. Sa kasalukuyan, nagtitinda kami ng asawa ko. Dahil kahit papaano, nakakatulong din ang isa kong kamay. Nang dahil dito, naging rekwerdo sa akin ang naputol kong kamay. Isang leksyon na hindi na mababawi pa kailanman. Hanggang dito na lang po ako, Tia Sofia, ang nagpapasalamat, Buyong. Gone somewhere. Talaga namang malaking leksyon ang rekwerdo mo, kaibigang Boyong. Sana magiging aral ito sa mga nakarinig at hindi ka tutularan. Salamat sa iyong pakikilahok dito sa ating dula. At diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Buyong na ating binigyang buhay dito sa Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Buyong ay isinaayos sa script ni Lovimin Aquino Sr. at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Nihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Love you.